Grabe gumaganon-ganon pa tayo kasi zigzag road ang ating dinadaanan mga kapitbahay. Dahil nandito po tayo sa Baguio City at kanina nasa Benguet. Grabe, yung nakikita niyo po, ganun-ganon kami. Pero sa kabila ng ang daan ay zigzag, meron pong napakasarap ang tulog dito sa gilid. Brother Paul, gumising ka naman, kailangan natin mag-intro. Brother Paul, hindi little, big red right? Saan ba tayo pupunta? Ba't ba talaga yung Akala ko, nasa Marikina pa tayo. Wala. Makalipas sa 7 oras, narito na tayo sa Baguio City. And mga kapitbahay, ngayong araw na ito ay lilibutin natin ng ilan sa mga tourist spots ng sinasabing summer capital of the Philippines, which is Baguio City. Kaya samahan niyo po ang Home Free Radio Philippines. Kaya masasabi natin ang araw na ito ay Home Free Radio Philippines goes to Baguio City. At kasama natin ang ating team! Finally, Brother Paul, sa napaka-sigsag na road na ating mga dinaan at nakakahilo, ay nandito tayo ngayon sa Diplomat Hotel. Ang syempre, tourist spot to dito sa Baguio City. At alamin natin kung ano ba meron ngayon sa Diplomat Hotel. So yun, so mababalitaan din natin at pakikita natin sa internet na libo-libo ang bumibisita araw-araw dito sa Diplomat Hotel na ito. And bakit nga ba ito naging historical at bakit nga din ba ito naging tourist spot or tourist attraction dito sa Baguio City? Right. Aalamin natin yan ngayon mga kapitbahay. Totoo. May dark past to noon. Oo. Red past. Totoo Pero yun. ngayon, ito na yung laging pinupuntahan ng mga tao. So alamin niyo yan mga kapitbahay. Yun yung trivia na dapat nilang malaman dahil ang alam lang nila is just hotel, but prior to that hotel ay mayroon pa pong kwento sa likod ng tourist attraction na ito ng Diplomat. So let's go! For now, hindi na siya pwedeng pasukin, pero dati pwede pa dahil risky na rin eh. Hindi na maganda yung structure, hindi na siya safe. Pero pwede mo siyang ikutin dito sa labas ng building. Ito yun. At yan ang makikita natin. Ito yung pinaka-entrance. Gaya na namin nabanggit, hindi lang to basta naging Diplomat Hotel, but nung taong 1915, itong Dominical Hill and Retreat House ay ipinatayo bilang bahay bakasyonan ng mga Dominikano sa Dominican Hill sa Baguio taong 1913 to 1915. Idinasenyo ito ni Father Roque Ruano at pinasanayaan noong taong 1915 ginawang paaralan at pinangalan ng Colegio del Santísimo Rosario ng 1958 to 1918. Yes, 1915 to 1918 naman. So from ito ay naging bahay bakasyonan, then naging paaralan ng 1915 to 1918, nagsilbing kanlungan naman ng pamilya at paring Dominikano noong panahon ng Hapon mula 1942 hanggang 1945 at ginamit ng mga Hapon bilang huling tanggulan ng taong 1945 at binomba ng mga sundalong Amerikano mula Abril 1945 at ipinaayos ng 1945 to 1947, ginawa namang Diplomat Hotel na ng taong 1973 to 1987 at inilipat ang pagmamay-ari sa lungsod ng Baguio ng taong 2005. Tsaka, pag ginanan mo yung kamay mo, may kakaibang lamig talaga. Ang lamig. Ang lamig pero... Parang siyang aircon sa loob. Yes. Okay. May kaunting takot tayong nararamdaman. Na doon yung fountain, actually marami dito mga vlogger na nagpupunta nung pwede pa na marami nga daw silang nafe-feel na ibang entity or spirit. Pero ngayon, I think ano na siya, maganda na siya tingnan talaga na Ikutin pa parte natin. siya ng kasaysayan. Totoo yun. Hindi lang ng Baguio, kundi ng buong Pilipinas. At so far, Sayang lang, no? Hindi nasa natin kabilang nabutan bahagi yung na tayo ng pwede siyang Diplomat buksan. Hotel. Malamig, no? Dahil nasa Baguio tayo malamig. Malamig ngayon. At saka meron ditong mga kainan na. Isa rin sa naging tourist attraction yan. So Meron mamaya na rin. pupunta tayo dyan. Yan ang Artisans Village, Pansigihan. tum 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 tam 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 tam
At yan po mga kapitbahay ang naging eksklusibo nating pag-ikot dito sa Diplomat Hotel, and ito ay naging 360 degrees Yeah. ang ating pag-ikot, and so May far. kakaibang lamig. Oo, dahil nasa Baguio City Pero naniniwala tayo dahil nasa Baguio tayo. Pero meron at nakaayos na event place na siya sa loob. And I think Then, siguro may area lang na inayos Oo. noon na kailangan for Christmas season. Pang Christmas yung Vibes. yung vibes. Pero dito maraming mga turista pa rin po ang pumupunta araw-araw, pero hindi na natin naabutan na pwedeng pumasok sa loob ng Diplomat dahil pinagbawalan na nga dahil nga sa right. structure ng building na ito ay matagal na rin. Risky na siya. Risky na. Pero, Brother Paul, meron at ditong pinupuntahan. Maya-maya, didiretso tayo doon. Oo. Mga bilihan ng pagkain, mga kung True. anik-anik. So, naging tourist spot na rin siya at maganda na siyang puntahan kasi nga may kakaiba na pala talaga Oo. sa loob. On the Dati other kasi side ito naman, lang. on the other side ang Oo, colorful. Colorful, very festive. Kaya pumunta Yes. tayo doon. Let's go. Pansin! Attention! Pansighan! So, nandito tayo sa Pansighan Artisans Village. At ito na, maraming, ang saya na ng Wow, ang feels saya. dito. Dito tayo sa entrance. Ito yung para on the makita other tayo. side of the Baguio dito ng Diplomat Hotel. Ayan, ang Pansighan. Sigsan. Oo. Ang hirap banggitin. Pansighan or Pagsigshan. Ganun alam. Pero ito yung Artisan Village. Ano ang nasa loob. Kasi nga, kilala ang Baguio sa Pinagbenga Festival, kaya maraming mga flowers. Oo, may sorbetes ni Juan, no? Pwede ba tayong strawberry taho? Sige, try natin. Tsaka ice cream din. Pero sinisipon ako eh. Magkano po sa taho? 50. Tag-isa po. Tig-isa po. Let's Try share natin na lang, itong yes. taho na strawberry. Wala pang strawberry. Dalawa po. Dalawa po. May ibang flavor. May ube. May ube? Strawberry ang anakin. May ube? Opo. Wow. Ube na lang sa Ako akin. strawberry. Gusto kong try natin yung... Tikman natin. May ube, taho. At nabawasan po tayo. 100 daw po ito. Yun na. 50. Ako muna ha. May ube, taho, tas may strawberry. Weekend lang. Wow. May So ito ay strawberry po ito? Opo. Nice. Pwede pa nating dagdagan pag kulang po yung sweet. Okay, Akin sige. konting sweet lang kasi sobra na ako sa sweet eh. In short, di diabetes. Ay, grabe. Parang paano na siya. Kuya, pwedeng pahalo. Ay, pwede. Ako din, pero ang sarap oh. Kata muna natin. Oo nga. Ito naman, tinikman agad ni Kuya Paul, brother Paul. Oh, wow. Wow! Masarap siya. What's the taste? Sweet. Thank you so much. Pahalo Ano din po. pangalan niyo, Kuya? Javier po. Kuya Javier. God bless you po. Ito yung ube. Sarap. First time. May ube taho. Share natin to mamaya sa iba. Pero tikman muna natin. Thank you po. Ang sarap ng strawberry. Iba pala. Yung gitong kalaki mga kapitbahay, 50 pesos. Pero ang laki na po. Sulit na rin. Ito oh. Hindi siya yung usual taho. Mamaya naman tayo mag-ice cream. Parang masarap din yung strawberry. Walang halong biro. Ang sarap ng strawberry. Bibili ka ba, Paul? Bili tayo yung ganyan, no? Sayawin na lang natin mga kapitbahay. Ganda. Ba naman yan? Free taste daw. Let's try the free taste. Free taste po. Pesto nga po, patry. Magkano po yan? 290.
Magdagdag ka lang ng cheese dito. Wow. Sarap. Very pesto. May strawberry jam din sila and Less sugar siya. the sugar. Less At nalibot na po natin mga kapitbahay ang Diplomat Hotel. Ganun din itong Artisans Village. And this is our first stop sa ating pagpunta po dito sa Baguio City at nakabili tayo ng mga beads po. That's Yun. true. Ikaw din ba? Ito kasi nabili ko naman to sa Rizal. Yun nga, na-realize ko, Brother Paul, dati dahil Diplomat Hotel to, punong-puno siya ng dark past, history, malulungkot ka rin sa Oo. nangyari. Pero ngayon, itong background natin, nagpapakita na dati, ayun kasi yung Diplomat, yung white building. Pero dahil nandito na tayo sa Sigsan Artisan Village. Nakikita natin yung mga taong pumupunta dito. Masaya. Dito na sila nagumagawa ng content, nagre-reunion, Yes. masaya. So napalitan na ng saya kapag pupunta ka dito. Hindi na takot, hindi ka Hindi na. nakikilabutan, more on positive and very festive. Oo, buhay na energetic buhay. vibe. At yan po ang ating unang pagsilip That's at true. pagpunta po dito sa isa sa mga tourist attractions sa Baguio City, ang Diplomat Hotel. Ayun. After nating bumaba from Diplomat Hotel na nasa likod lang, may makikita na natin agad yung Guinness World World of Records. So this time, sa aming kanang bahagi, ito naman po ang largest commandment tablet building in the world. Kaya po ito ay naparangalan ng Guinness World of Records. Yan po. Kita niyo po yan. Ito ay isa sa Baguio's Pride, ang kanila pong tinatawag na 10 Commandments tablet building in the world. And right now, tayo ngayon ay nasa Mirador Hill and kita niyo naman po yung pila. Hindi ko alam kung pang ilan tayo pero so far ay mahaba po ang pila dito sa ating next station, LRT station. Hindi po, ang next Wait. station natin. may bit-bit ka na naman. Makakagutom si Sir Okay. Charlie. Kasi puro paakyat dito. Lalo Thank you na so much dito. po pala sa staff ng Baguio City. I'm so happy kasi pumunta ako dito last time. Next Slice of Life, isa lang. Isa lang ako. Wala akong kasama. Ngayon, kasama na yung buong team. Kaya, I'm Patingin so ng buong happy. team. Energy naman. Nagpapayong si Brother Paul kasi baka yun na magkaroon ng rashes yung skin kasi very sensitive. Yes, baka Mangitim. magka-sunburn. Sunburn. Patingin ng Naging siko. siya. Ayun. O, diba? Ang dilim. Yan, so ito yung pila. So mamaya, let's see what's inside this Mirador Hill. At nandito na tayo sa Mirador Bamboo Grove. Alam mo, Brother Paul, tamang-tama yung denim mo dito kasi paakyat tong lahat. Ba't kasi nag-denim ka? Dapat nakapang, pang outfit ka na you can freely move kasi paakyat to, Brother Paul. So ito ay Mirador Heritage and Spiritual Park. Spiritual Park. Kaya if you want to do meditation, reflection, perfect to. Kasi marami Kaya pala siyang tahimik spot. dito, no, Yes, Sister bawal ka Charlene? sana dito, pero alam ko namang tatahimik ka. So ito yung Bamboo Grove. Yeah. So yung una nating pupuntahan is the Mirador Arashiyama Bamboo Grove. So ito ay rock garden, kaya wag na kayo magtaka kung ito ay puro bot. O diba? Mas maganda dito. Nahirap. Denim ka pa, ah. Update lang, almost 1,000 steps na ako pero eto, pagod na ako. Gusto ko to sa mataas na yun, oh. Ay, ayaw mo nga umakyat sa mataas. Gusto mo pa sa mataas? Ayun, Mas maganda. ganda. O rest. Pahinga muna. Medyo mahirap huminga pero dapat yun ang sinasabi ni Apostle lang fit to serve. Napakahalaga kaya tayo, No. whatever happens, make sure find time para hindi tayo nakakapos sa hininga, yung ating lungs maging Ikaw malakas. naman, hindi masyadong halata sa'yo eh, na kinakapos ka. Parang chill na chill ka. But right now,
As you can see, akala Muna to. ko mga kapitbahay sa Mount Everest tayo. Baguio pa lang to. At hindi pa to yung tuktok. Meron pa to. Totoo. Mm-mm. At saka yung kita niyo yung mga bahay na yun, no? Overlooking. Ba't nakapayong ka pa? Jeez. At yan po, ang fog right now ay unti-unti nang binabalot ng makapal na fog ang ilan sa mga kabahayan dito sa Baguio. Maganda yung weather. Kasi Paiba-iba ang weather. usually daw dito. Kanina umulan. mainit. Makulimlim ngayon pero the air Pag-akit ng is literally Airing. humahagod sa ating mga katawan. Pero sa bawat akyat mo, andun yung pawis, kaakibat. Pero ang fresh nung nung hangin. Lahat ng Oo. mga... Parang bagong pintura din ano. Maganda yung Ikaw ba nadaanan yun? natin kanina, Bamboo. Hindi ako Hindi yun. pala. Ito ata yun. Davis pala. Oh, sponsored by Davis. Okay, let's go. Okay. Kuya, saan ba yung shortcut? Ganyan lang po talaga ang magiging... Yan. Umakyat po kami. Actually, Umakyat kami pero Sister Charlene, may daan dyan? doon ko lang talaga siya pinaakyat. Pero meron talagang daan dito, patag pa. Para naman talagang ni Brother Paul ang fit to serve, maramdaman niya. Kasi doon super uphill. Ito sakto lang. And right now, magbabasketball muna tayo. Game. Wala tayong bola. Game. Ng bola eh. Slow mo pa eh, no? Paano mag-shoot? Paano? Ba't parang iba yun? Paano iba yun? Game. Init po. Diba? After mo umakyat, magbabasketball ka. Saya. Pahinga muna tayo. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Dapat yung... Actually, sa halagang 150 pesos, may enjoy niya po yung view dito at mataas lang talaga. Pero kailangan ng adrenaline, agility, endurance, at kahit Longevity. papaano, nakapag-prepare kayo. Hindi naman bawal magdala ng pagkain or ng tubig. Pwede nyo siyang dalhin at inumin while doing the trekking. Medyo umiikpit na rin ang dito, tourism rules. Sabi nga ni Bishop Reynald, ang rule dito, lalo na kapag nasa town ka, dahil nga tourist spot siya, so marami talagang tao. Bawal mag-cellphone kapag maglalakad sa mga tawiran, sa mga gilid ng mga daanan ng sasakyan, sa kalsada. Tsaka bawal ka rin gumamit ng mga gadgets or phones kapag nakakaabala ka sa maraming mga tao. Especially here. Bawal din ng masyadong maingay na Nakakaabala. Abala ka. sa iba. Dito makikita natin yung ganda rin ng Baguio City. Ay, Para ka nasa ibang lugar, ibang bansa. Yan. Appreciate ko talaga yung God's creation. Kapag nakakita ka ng Ganda. mga views, lalo na yung tapat ng AATF Global Fair Mountain natin. Kasi Oo. yun ay Benguet part na eh. Ito kasi talagang puro bahay na. Baguio to. Ang nakakalungkot lang din dito, nababawasan na yung green area dahil nga puro na hotels, bahay, Airbnbs. And I think kahit kung taga Metro Manila ka, parang pipiliin. Kung meron ka lang talagang means of resources ka dito at hindi ka kailangan makipagsiksikan sa Kamaynilaan para maghanap buhay, I think kahit ako, pipiliin ko dito. Pipiliin ko mag-Baguio. Peaceful, mabait yung mga tao. And yes, sa mga kapitbahay, yan po ang ating pag-ikot dito sa Mirador Hill Peace Memorial. Iba-iba yung ating napuntahan, Brother Paul. May Oo. bamboo, merong mga stone, merong mga places for meditation and reflection. Perfecto sa mga gustong mag-isa sa Baguio, mag-reflect. That's true. Kasi napaka-peaceful nung place at napakaganda. And aside from that, makikita natin yung overlooking ng city ng Baguio. And aside from overlooking Oo. at yung fog na area, Right. makikita natin every now and then
nawawala ang fog, magkakaroon ng fog. At Hangin, gaya init. natin nabanggit kanina, dapat kahit papaano ay may lakas ka pag akyat dito mismo sa Mirador Peace Memorial para at least pag akyat mo, okay ang iyong stamina and ganun din ang iyong agility and even in your endurance. Kaya make sure nakakain na muna, nakainom ng tubig before po kayo umakyat dito mismo. Yes. At saka isa pa dun, Brother Paul, dito sa talagang site na to, kitang-kita yung church natin sa PMCC Fort Watch of Baguio. Mamaya sisilipin natin yung logo kasi nakasilip eh. Oo nga eh. So, And yung pupuntahan pila rito, Oo. yung pila 16 talagang tuloy-tuloy ang haba. Ito yung pinaka-red bell. Ito na yung last phase ng pupuntahan nyo dito. Pero pipila kayo for the group picture kasi hindi masyadong mahaba yung pila. Kaya pag pinakita natin, walang pila. Ayan. So, yes, balik na dito. Kaya, 2 to 3 minutes lang ang allowed na Photo photo opportunity with the bell. At yung kwento ng bell na yan ay Pero pala di kita nire-purpose. makita pala, pala shades pala. Yes, nire-purpose yung bell na yan. It's because of the World War II. Yan, commemoration. Kaya ang background mo dyan, yung kabuuan na ng Baguio City. So again, thank you so much mga kapitbahay sa pagsama sa amin dito sa ating Slice of Life dito sa Mirador Hill Peace Memorial. At take note, first part pa lang po yan. Kasundo lang po kayo. Pinakadali yung walk dito, di ba? Natutuwa po yung kapag dinalaw niyo Sobra. siya. Kasi po ang worship ay tomorrow. Mga saglit lang po. Totoo ba yun? Ano po, ribbon cutting. Oo. Siguro po 9 a.m. hanggang mga 11 a.m. After ng oras ng katotohanan. Kunin mo yung contact ni... May contact mo ba kayo kaya? Pasok or kunin... May kontak siya nag-text us kay Rainier. Ayun. Ayun, Para kung gusto ayun. niyo pa, pasundo namin kayo para maka-church Oo. kayo ng morning. Kung sakasakali lang. Ang ganda po doon, promise. I-add ko po ng kayo view. sa FB din. Oo. Eh, kumusta naman nung muli nyo nakita si Apostle Yung ulit after story ko. 25 years sa US po yun eh. Oo. Abay, ano? Nantuwa nyo. Oo. Tapos nung yung... Nag-reunion kayo kasama niya. Oo, kasama. Kasama. Christmas party. Kasama namin siya. Galing. Ang tagal, ilang dekada. Ngayon lang kami nagkita-kita. Oo nga. Nagtagal siya sa US. Tagal Alam niya mo, po. napakabait na tao yan. Noon pa man. Last week Bata yan. pa lang. Napakatahimik. Tahimik po siya. Oo, Ito po yung Pero magaling na rin ano po dun, talaga oh, si Apostle. or- Matalino na din. Ito po yung view doon sa... Ito yung Prayer Katuwa naman. Mountain. Yan yung church. Yan ang bubuksan tomorrow. Inauguration po. Yan. Paano po kayo nakontak ni Tapat na Apostle tapat siya. ulit? Ha? Mga 15 Noon, lang. dahil sa reunion. 15 minutes away lang po ito. Nag-ano Galing. kami, nag-reunion kami ng Christmas party. Yun. Nung sabi ng kapatid namin na dumating si Jonathan, di pa nga namin alam na ano siya, yung mataas Taas rank. na. Oh. Ang tawag pa namin, ay Jonathan! Bumulong yung kaklasmate ko sa, huwag mong tawagan Jonathan yan, may ano na yan. Ay, sorry po. Ang galing. Nakakatuwa. Nag-bless lang. Kasi siya po, kasi siya. Galing.